Magandang araw sa ating lahat. So, ang tatalakayin ko ay tungkol sa mga hulwarang organisasyon ng teksto. Ang nakatalaga sa akin ay sanhi at bunga, problema at solusyon. So, unahin ko ang sanhi at bunga. Ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na humantong sa isang bunga. May mga akda na ginagamitan ng sanhi at pinagmulan para mabuo ito. May mga paksang na ipaliliwanag o matatalakay kung babanggitin ng pinanggalingan o sanhing pinagmulan. Sa mga sitwasyong magkatambal, kalimitan na isa ay sanhi at ang isa ay bunga. So, ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit naganap ang isang pangyayari. Ito ay nauuna sa dalawang kaganapan. Ang bunga naman ay naging resulta o epekto ng nauunang pangyayari. Halimbawa, si Romel ay kumain ng candy kaya sumakit ang kanyang ngipin. Ang sanhi ay siya ay kumain ng candy. Ang bunga, sumakit ang kanyang ngipin. Ang dalawang ito ay laging iniuugnay ng dalawa ng sumusunod na hudyat. Unang hudyat, dahil. Kung kaya, kasi, sapagkat, kung, kapag. Iyon ang mga hudyat na nag-uugnay sa sanhi at bunga. So halimbawa, kapag nauuna ang sanhi, magdamag na umiyak ang sanggol sa loob ng bahay. Yun ang sanhi. Kaya, hindi nakatulog na maayos si Aling Esther. Yun ang bunga. Pangalawang halimbawa, hindi iningatan ni Totoy ang kanyang cellphone. Yun ang sanhi. Kaya, nasira ito agad. Yun ang bunga. Pangatlong halimbawa, dahil nag-aral siyang mabuti, yun ang sanhi. Kaya, mataas ang nakuha niya sa pagsusulit. Yun ang bunga. Kapag nauuna ang bunga, magbigay tayo ng halimbawa kapag nauuna naman ang bunga. Nalalaso ng mga isda sa dagat at nagkakaroon ng mga baha. Yun ang bunga. Dahil sa walang disiplinang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Yun ang sanhi. Pangalawang halimbawa kapag nauuna ang bunga. Nagkamit siya ng iba't ibang karangalan sa kanyang paaralan. Yun ang bunga. Dahil nag-aral siyang mabuti. Yun ang sanhi. So, yun ang mga halimbawa ng sanhi at bunga. Dumako naman tayo sa problema at solusyon. Ang pagkakaroon ng problema sa buhay ay normal sa pangyayari ng bawat individual. Ang hindi normal ay pabayaan na lamang manatili itong problema. Kinakailangan ihanap ng kaukulang solusyon ang bawat problema. Sa ating pagbabasa ng akdang pampanitikan, kapansin-pansin na ang kwento na umiinog sa nakatalagang problema nabibigyan ng kalutasan ng mga tauhang gumaganap dito. Sa mga salitang katulad nito, problema ang unang inilalatag. Matapos malaman ng pangkalahatang suliranin ay magkakaroon ng paglalahad sa mga paraan o solusyon na resulta sa pag-aaral. Binibigyang pansin sa hulwarang ito ang pagtalakay sa ilang problema o suliranin at paglalapat ng solusyon o kalutasan. Ang mga problema at solusyon sa teksto ay maaaring lantad o pinahihiwatig lamang. Inihahayag dito ang kaisipang dapat malutas at sa dahan-dahang eskalasyon ng mga pangyayari o sitwasyon ay makikita ang paraan upang ito'y matugunan o matumbasan ng aksyon. Sa mga akdang pampanitikan tulad ng kwento, matutukoy ang problema sa dinaranas na suliranin ng pangunahing tauhan. Ito ay lalong magpapatibay sa pagkakahawak ng manunulat sa atensyon ng kanyang mambabasa na maaasahang hindi titigil hanggat hindi nakita kung anong naging kalutasan o suliranin. Ito rin ang nagbibigay daan sa madudulang tagpo upang lalong maging kawili-wili at kapanapanabik ang mga pangyayari kaya't sinasabing ito ang sanligang ng akda. Sa larangan naman ng pagsasaliksik, scientific at teknikal, ang problema ay mga tanong na hinahanapan ng kasagutan at ang solusyon ay ang mga bagay na natutuklasan at mga nabuong konklusyon. Tunghayan na ang halimbawa ng tekstong naglalahad ng mga bahagi ng mga maikling kwento at bigyang pansin kung paano nabigyang solusyon ng problema o suliranin nito. So, magbibigay ako ng halimbawang teksto sa panitikan. So, mapapansin natin ang panitikan Emping Negro ni Rogelio R. Sicat. Siguro ay nabasa natin ito noong panahon ng ating high school. So, pamilyar ito sa atin. Sa panimula ng panitikang Emping Negro, sinimulan ng autor ang kwento sa paggamit ng usapan sa pagitan ni Impin at ng kanyang ina nang bilinan nito ang anak na iwasan ng pagkikipagbasag ulo.
Sa parting tunggalian, matutunghayan ang tunggalian sa kwento sa bahaging malapit na sa igiban ng tubig si Impin at matatanong niya si Ogor. Nililikha ang tunggalian ng suliranin sa kwento. Ang tunggalian ang batayang buhay ng kwento. Dito na ipapakita ng autor ang isang realidad sa tunay na buhay ng tao na ang buhay ay puno ng suliranin. Suliranin o problema sa kwento. So, naging suliranin ni Impin kung tutuloy ba siya sa paglapit sa gripo, hindi sapagkat alam na alam ni Impin kung ano ang dadanasin niya kay Ugor. So sa kasukdulan ng kwento, ay nasa bahaging ipinasya ni Impin na tumuloy na rin sa kinaroroonan ng gripo upang sumalok ng tubig, hanggang sa patirin niya siya ni Ugor at saktang muli. Sa pagdilim ng utak ay lumalaban siya kay Ugor. So, ang kasukdulan, ang pinakamakulay at pinakamakintal na bahagi ng kwento sapagkat dito makikita ang kalutasan sa suliranin ng problema. So, pangunahing tauhan. Pumunta tayo sa kalakasan o resolusyon. Ang pagwagi ni Impin laban kay Ugor ang naging resolusyon ng kwento. Sa pagwawakas ng kwento ay gumamit ang author ng matinding aksyon sa pagbubuno ng lakas ni Impin at Ugor. Ang wakas ay dapat isunod kaagad sa sandaling marating ang kasukdulan ng kwento. Kung minsan, ang kasukdulan at ang wakas ay pinag-iisa na lamang ng autor. Ang kasukdulan na rin ang ginagamit sa wakas ng kwento. So, dumako tayo sa pangalawang halimbawa tungkol sa suliranin at problema at solusyon. Ito ay tungkol sa dengue fever. So, ang dengue fever ay isang uri ng sakit na dala ng lamok na carrier ng arbovirus. Naging alarming ang dengue hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo, lalo na sa parting Middle East, Far East Africa at dito sa Asia. Kung minsan ang kapabayaan at ang kakulangan ng kaalaman ang nagiging sanhi ng kamatayan ng isang sakit na dengue. Paano makakaiwas sa sakit na dengue? Una sa lahat, huwag kang pakagat sa lamok. Maging maingat sa paligid at mga bagay na hindi maaaring pamahayan ng lamok. So, ang problema dito ay ang dengue. So, ano-ano ang mga paraan para di pamahayan ng lamok? Narito ang ilang paraan. Ito ang mga solusyon. Linisin o butasan ng mga gulong para di ipunan ng tubig. Linisin at palitan ng mga tubig sa plorera minsan sa isang linggo. Linisin ang alulod at gutter. Linisin o itapon ng mga tumbang puno o halaman. Itapon o linisin ng tambak na tarpaulin o plastic. Linisin at ugaliing may takip ang mga containers, drums at mga ipunan ng tubig. Palagiing may isda ang loob ng aquarium. Regular na bisitahin at linisin ang kapaligiran, siguraduhin walang maaaring maipunan ng tubig, tabunan ng mga hinukay na lupa. So, yun ang mga halimbawa ng problema at pagbibigay ng solusyon at sanhi at bunga. Maraming salamat sa pagkikinig sa aking ulat. Magandang araw sa inyong lahat.